May third eye ang teen actor na si Lester Lansang. Nang minsang nagkasiyahan ang kanyang barkada, pati ang mga ito'y naging saksi sa kababalaghang naninirahan sa mismong bahay na inuupahan ni Lester. Ito ang kwentong katatakutan na hinalaw mula sa karanasan ni Lester Lansang. Nagsimula kasi yun, 7 years old ako eh. Nakakaramdam na ako, nakakita, pero malabo eh. Hindi ko maaninag kung spirits ba o elementals. Sa pare yung tempo, gano'n nakabilis yun. Okay, sige, kung nagkakamali palagi. Pagod lang ako. Mali-mali ka palagi. Pagkatagpa-practice. Si Jason saka si Christine pupunta mamaya eh. Uwi na ba talaga kayo? Pare, hindi na. Susunduin ko pa airman ko sa office niya. Anong oras na rin? Ano ba kasi gimmick niyo ngayon? Wala lang, tambay lang sila sa bahay. Sa gusto kong pakita sa kanila yung pinakamagandang bahay sa buong mundo. Diyan na rin sila matulog eh. Sama na kayo. Tol, malabo talaga. May tugtog pa kasi kami mamaya eh. Paano? Kailan tayo ulit magre-rehearse? Friday. O di kaya balitaan ko na lang kayo. Friday. Sige. Okay, basta text na lang tayo. Sige. Okay, sige. Yan ha. Uy, pare, yung chord mo. Oo naman. Ano ba yun? Yung sinisipra mo kanina. Lagi kasing tunado. Sige, mag-aaralan ko. Talagang kailangan pag-aralan mo yun. Siyempre. Kailangan pagbalik namin, alam na namin. Manong, huwag yun ang pauwiin sa bahay itong mga to. Sige, tol. Sige, pare. Ingat ha. Okay, sige. Sige, bossing. Oy! Tanda ko. Sige, pare. Thank you. Okay. Stig. Bal? Bal! Bal, umalis na sila oh! Uy! Umalis na sila oh! Tandang-tanda ako nung hinatid ko pa sila Val saka si Paul. Tapos umalis yung sasakyan nila. Paglingon ko sa gate, andun pa rin si Val. Akala ko nga naiwan eh. Tapos pumasok siya sa bahay, dire-diretso. Takang-taka kung paano nangyari yun. Nililin lang ba si Lester ng kanyang paningin o senyalis ba ito ng mas kahindik-hindik na pagpaparamdam? Huwag kukurap. Binisita si Lester ng mga kaibigan niya sa kanyang bahay. Hindi akalain ni Lester na pati ang mga ito'y makakaramdam ng makapanindig balahibong karanasan. Hello, pare. Sa bahay ka na ba talaga? Kanina pa? Kita kasi kita dito sa bahay. Oo. Sige pare. Sigurado ka ha? Parang nakakita ka ng multo. Baliw ka talaga pare. Si Val kasi saka si Paul kanina, galing dito, kakatapos na ng practice namin. Tapos, hingatid ko sila sa labas. Tapos yun, umalis na sila. Nung lumingon ako sa gate, nakita ko si Val eh. As in siya talaga. Pumasok siya sa loob ng gate. Siyempre, hinabol ko. Tapos sinara ko yung gate. Kausap ko nasa bahay naman daw siya kanina pa eh. Sandali nga lang, nandito si Val. Oo. Ba't hindi lang siya sumama sa amin? Huwag na nga yan. Alam mo, napakaganda ng bahay mo. Ang ganda ng place mo. Teka, Punta ako pare. dito palagi. Teka pare, tumalon ka ng bakod no? Ano? Nakabukas yung gate. Sinara ko. Nakabukas. Nakasara. Nakabukas. Sinara ko yun eh. Nakabukas nga. Sinara ko yun. Nakabukas. Hi, Lester! Wow, talaga, grabe. Ang ganda ng place mo. Wala akong masabi. Oo nga, ang ganda nga ng place Diba? mo. Oh, ba't nakakunat ang noo mo dyan? Kasi nga, si Val saka si Paul, kakatapos na namin ng practice dito. Hinatid ko. Paglingon ko, si Val pumasok ulit, hinabol ko,
Sinara ko yung gate, tapos nakapasok kayong dalawa. Nakasara talaga, pare. Promise, nakasara talaga yung gate. Ang gulo mo. Grabe, ang gulo mo kausap. Alam mo, Lester, ikaw, masyadong hyperactive yung imagination mo. Oo nga, sobrang hyperactive yung imagination mo. Eh ako naman, hyperactive na tiyan ko. Gutom na ako. May makakain ba dito? Dun. Buti. Okay, Diyan na tayo sige. mag-usap. Sige, sada lang ako. Lester, bilisan mo. Magsisimula na yung pelikula. Okay. Ito na po. Handmade. Yun, no? Lester mo. Ano? Stig yan. Oh, teka. Ba't nagpapalit Bad ng trip channel naman yan? yan. Kaya, Ano problema ng yung TV remote, mo? pare, baka naupuan mo, base. Parang masira yung bago lang yun eh. Upuan yung Hindi bago ko pa na naman upuan yan. yung remote. Ano ba? Sa'yo, ikaw, tumayo ka, walang exemption. Wala. Wala. See? Teka, baka dito. Alam mo, may topak lang yung TV na yun. Ah, sira, di ba? Hindi, nabunot lang to. Alam mo guys, mabuti pa hanapin na lang natin yung remote. Sandali lang nga. Ayun no! Yun yung remote. Yun no. Diyos ko naman. Ito nga, ayo. Ito ba ito? May topak din, ha? Ba't biglang nag-run out? Oo nga. Pare, iba na to, ha? Oh. Uy, Ba't nag-on yung TV? Gabi doon sa bahay, iba yun yung nararamdaman ko eh. Para bang kinokontrol na nila kami. Pati nga yung mga kaibigan ko, hindi na rin mapalagi kasi sobrang lakas ng presence, parang halos maramdaman na rin nila eh. Jason, bakit? Magsisiyay lang ako. Tulog ka pa, alas 4 pa lang. Dali lang. Ano ginagawa mo? Bumalik ka nga dito! Bumalik ka dito! Sandali lang. Sa pagbisita ng mga kaibigan ni Lester sa kanyang bahay, hindi inakala ng binata na muling mabubuksan ang bukana ng mga kaluluwang kasama niya sa kanyang tahanan. Tila isa itong mas malakas na puwersa na hindi basta-basta magpapatalo sa kanila. Jason, ano nangyayari? Jason, bakit parang mukhang takot na takot ka? Kasi... paglabas ko ng CR, may nakita akong mahalik sa'yo. Huh? Kamukha mo, pare. Ako? Okay ka lang? Kumuha ko ng kumot kasi giniginawa ko. Saka ba't ko naman gagawin sa yun? Kaibigan kita, no? Ang suot mo, pareho din ang suot niya. Pare, bahala na nga. Mabuti pa umalis na lang tayo. Christine! Christine! Uy! Christine! Ano nangyayari sa'yo, Christine? Christine, bumangon ka, please. Ano nangyayari sa kanya? Christine, sandali lang! Christine! Uy! Christine, buksan mo yung pintuan! Christine! Christine! Christine, sige na! Hindi ko naman kayo ginugulo eh. Huwag niyo rin akong guluhin. Hindi niyo na mundo to.
Umalis na kayo. Christine, gumising ka. Christine, gumising ka na, please. Christine, gumising ka na. Ano nangyari? Yung mga dating nakatira dito, sumanib sa'yo. Ayos ka na ba? Nakatahimik na rin sila. Hanggang ngayon, hindi pa nagbabago. Tuloy pa rin yung pagpaparamdam nila. Nakakita pa rin ako. Sa sobrang tagal siguro nangyayari sa akin yun, parang part na ng buhay ko yun eh. Ibang sanay ka na. Pero kahit sanay ako, nagugulat pa rin ako minsan. Kung engkanto, very normal yan. Na pwede nilang gayahin ang itsura ng bawat isa na sa household or each members of the family. Kung ano yung itsura, kung ano yung galaw, yung suot. Pero meron ka pa rin mapapansin na iba yung actuations ng talagang tao, normal na tao. Pwede rin gayahin yung pakikipag-communicate, paano magsalita. Nagsasalita rin yan. Yung action ng mata. Pwede rin yung boses na gagaya. Buksan ang isipan, harapin ang ating mga takot. Dahil sa isa iglap, may hiwagang magaganap. Kaya, huwag kukurap. Isa raw sa pinaka-nakakatakot na lugar sa Pilipinas ang Diplomat Hotel sa Dominican Hill, Baguio City. Binomba ito noong panahon ng Hapon at muling itinayo pagkaraan ng digmaan. Ngunit ngayon matagal nang abandonado ang gusali, kaya't maraming naniniwalang pinaninirahan ito ng mga ligaw na kaluluwa. Mga batang umiiyak o naglalaro, isang paring pugot ang ulo, sugatang sundalo. Ilan lamang ito sa mga kaluluwang nagpaparamdam daw sa loob ng abandonadong hotel.